Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is June 5, 2026, Friday. It is a Friday today. Kahit maraming mga kaganapan na naman ang nangyayari sa buong Pilipinas. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo muli. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat? Grabe, napaka-eventful po ng June 4, 2026. Alam po natin yan ang mga kaganapan sa Senado. Pero sa larangan ng sports, let's go Knicks! Panalo po ang New York Knicks. Marami po mga Knicks fans sa Pilipinas. Aba, kasabay po ng nangyayari kahapon sa Girian, Tulacan. Papapasukin ba? Nasa guest list ba? O nagkaroon daw ng pagpupulong ang Cayetano Block. Sabay po niyan ang Game 1 ng NBA Finals. Good vibes muna! Kasi nga Knicks and Spurs kahapon, panalo po ang game sa Game 1 ng New York Knicks sa 1-0. Yan po ang kanilang talaan. Good vibes. Pero syempre, balik pa rin ang aksyon sa Pilipinas sa Senate Flix. Pero syempre, public service muna tayo. Hi, hello and good morning to you, Manang. Hello, Yan. Ading! Ayan. Uy, may mga New York Knicks kang nalalaman. Syempre, si Buds Oo. nga Nag-reply ako sa Kapatid story ko ni Buds Oo nga. Hindi, alam mo, sa mga basketball fans. Yes, Kasi oo. last year, muntik sila kasi. Yes. But it was such a disappointment. Yes, nandun kayo last Kala year mo naman fan ako. Pero alam nyo, ganito yan yung mga kamag-anak ko kasi fans. And marami akong mga kamag-anak sa New York, Oo. New Jersey, ang area na yan. Diba? Sa mga sa mga kababayan natin, shout out sa mga Marami mga Knicks Pilipino. fans. Sa Oo New York, naman. marami. Sobrang dami. Meron ko na, meron akong cap, Oo. meron kaming t-shirt. Yan. Diba? Basta, meron kaming mga paraphernalia. Dalin mo yung cap mo sa Monday kasi may cap din ako. Meron ka rin? Meron akong cap. Kung I'm a matalo. Knicks fan. Hindi ba tatalo yan? Kasi sabi ko, nanalo na ba? Hindi, game 1 pa lang. Game 1 ano ba? pa Sabi lang. ko, ilan bang games For yan? best of 7 series. 7? Oo, so first to 4 wins. Okay, so First ilan to 4. Para sa Knicks, 3 pa. Para Ang manalo. 3 pa para manalo. Para And sa why Knicks. is this significant? Ah, Bakit? Kasi Dahil? dahil ang New York Knicks isa siya sa mga oldest franchises in NBA history. Ang kanyang huling championship 1973. At ang kanyang huling finals appearance was 1999. At isa sa mga loyal fan bases sa buong professional sports sa buong mundo, ang New York Knicks. Ayun, Oo. kaya talagang anticipated ito. At kailangan manalo nila para makapag-celebrate. Yes. Kasi last year, I remember nandun ako at the same time. Sinabi Wild. ko nga sa'yo yung Empire State Building kulay ng Knicks. Yung Yes. blue-orange ba? Yes. Blue yung Empire State nagkulay blue and orange. Tapos natalo, partner. Oo, Kaya ang oo. lungkot. Pero marami mga Knicks fans sa Oo. kalye. Marami. Oo, marami nagkagulo. Sobrang dami. Kagulo. Alam mo, Oo. actually, kumakain kami nun sa labas. Paglabas ko, nagkakagulo. Oo. Kasi nung time na yon, yung isang game na yun, nanalo. Oo. Kaya nag-celebrate sila and everything, ano. So, buti naman hindi nagkaroon ng parang riot kasi minsan, di ba, partner? Papunta Yun na dun Sa France, di ba, yung nangyari sa Champions League. Oo. Diyan sa football naman and soccer, nagwala sila, nanalo ang Paris Saint-Germain. Oo, At correct. nagkaroon ng looting. Pagtingin ko, kinabukasan yung Paris, nagmukhang war zone. Was that at the same time? At the same This time? was just very recent. Oo. That after manalo, naglabasan lahat ng fans, nagkagulo, nagsunugan, Oo. nagnakawan. Kita mo yung mga sunog na kotse. Ganun ka-wild. Sobrang Oo. wild, Updated. nakakatakot. Oo. Syempre kasi bumili rin ako ng t-shirt na yun. Kasi yung mga anak ko, yung mga bata, kasi anak ko isa football mahilig, isa naman basketball Correct. naman. Oo. Parehong basketball and football Oo. fans sila. At Inins, natatanong mo kung why it matters? Kasi syempre, Filipino representation, Jordan Clarkson, na Filipino-American na naglaro para sa Gilas Pilipinas noong FIBA World Cup noong 2023, miyembro ng New York Knicks. Kaya, Oo, at meron ding Okay. Filipino-American sa San Antonio Spurs na si Dylan Harper.
Kasi ang kanyang nanay na si Maria Harper is from Bataan. Yun. Oo. Kaya yung mga maliliit na bata, memorize sila. May kinikwento sa akin kagabi mga pangalan. Ko, sorry hindi ko memorize yung mga ganyan. Pero I'm sure yung mga basketball fans sa Pilipinas, alam na alam yan. Kaya thank you. Kaya ngayon mas naintindihan ko na, di ba? Kung bakit nagkakagulo. Nagkakagulo Huwag naman kayo talaga. mag-aaway, ha? Oo. Parang sa Senado. Di ba? Yun yung kumbaga, Diba? well, yun yung happy kind. Oo. Happy pero wild kasi mga New Yorkers eh. Happy pero wild kind. Oo. Oo. Pero dito kasi, disturb kasi yung mga naman, ibang dito klase eh. ng awayan Ay, na ibang partner. klase. Hindi mo alam kung pati gulong-gulo na po ang taong bayan. Kaya, pero alam mo sa kabila nito, life goes on, sabi ko nga. Naalala mo yung guest natin, si Raver. Yes, si Hindi Raver. si Raver Cruz. Oo. No? Pero Pinangalan kay Raver Cruz pero kasi. pinangalan siya kay Raver Yes, Cruz. tsaka kay John Oo. Prats. Kung Oo. naalala niyo po, actually maraming nagme-message sa akin. Tsaka hanggang ngayon nagre-react doon sa episode natin kasama si Raver. Siya po yung isang bulag na fan po ng DZMM. At talaga pong nakikinig siya mula umaga hanggang gabi. Simula raw nung 5 years old siya. Or 2 years old. And ngayon, 19 years old na po siya at nag-aaral sa parang Philippine School for the Blind. And anyway, nagbigay siya ng mensahe last week bago nagkaroon nitong di ba, Parang yung majority araw-araw minority, eh. hindi ko Oo alam kung nga sino, no? But anyway, just before that, Yes. na nagkapalitan, nag-message siya sa ating mga senador. Sabi niya, ako po ay isang ordinaryong Filipino citizen at gusto ko po, ito lang ang gusto kong sabihin, sana po magkaayos na kayo, wag na po kayo mag-away-away kasi po kami po ang naaapektuhan. So parang talagang naantig yung damdamin ko kasi si Raver po, wala naman po siyang posisyon. Hindi naman siya, alam mo yon, hindi naman siya sikat. Hindi siya celebrity. Hindi nga siya nakakakita. Isa nga po siyang PWD. Opo. Oo. Ito po yung sana maalala ng ating mga senador, yung ating mga opisyal, ito po yung mga taong pinagsisilbihan nyo. Kahit na hindi na tayo kasi tayo okay naman tayo Pero ito po yung mga kababayan po natin na ito ang kanilang saloobin. At napansin ko pa nga dun sa mag-ama na yun, di ba, partner, hindi sila ganun kagalit. Alam mo yung parang galit pero tama lang. Hindi sila sobrang critical or galit na galit sa mundo. They're just going on with their lives and ito yung napapansin nila. Pero life goes on. Parang laban lang daw sa buhay. Bago ako magbigay ng reaction dyan, mag-time check lang tayo Ate Nins ang oras. Huwag muna magapa. Oras muna, 11:11 ng umaga. Ang reaction ko dyan, Ate Nins, parang beyond na yung galit. Parang beyond na Kasi Ang sakit na, parang submitted Wala na naman submitted tayo magagawa to the situation na ganito na talaga. Oo. So, kumbaga, hindi ka nagalit, hindi ka na rin-inis. Wala na nga Wala rin sila Wala na akong magagawa. Oo. Oo. And ito, tutulungan ko na lang yung sarili ko. I will just maghanap ng disenteng trabaho, magtrabaho, bubuhayin ko tong pamilya ko. Pero yun, nakikiusap nga po sila kung pwede lang po sana. Pero hindi sila yung sobrang naninira ng kapwa or sobrang negative. Nakita mo kasi online, sobra yung pambabash, sobra yung trolling, talagang kahit ano pwede na nilang sabihin Kahit na anong side ka pa. Whether you're DDS or anti-DDS, di ba? Parang ang sama ng mga exchange ng mga salita. Nakala mo ba ikaw na yung pinakamatalino o yung kausap mo pinakatanga? Alam mo yon. Pero ito po yung mga ordinaryong mga mamamayan natin na parang ayaw na sumali. Wala na. Oo. Oo Parang sabi nila sa sarili nila, Ganun na sana lang po, please lang, pakiusap namin, pero tuloy pa rin kami sa laban namin sa mga buhay namin. So sana makita po at maintindihan ito ng ating mga opisyal. Ito po yung mga ordinaryong Pilipino na pinagsisilbahan po natin. At sana hindi natin sila makalimutan. At dahil dyan, muli ang oras, 11:12 ng umaga, magbabalik ng mabilis ang nagseserbisyo. Nina Corpus at Mix Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos.
Okay, kasama na po natin ang ating kaserbisyo of the day. Ay, hindi lang siya kaserbisyo of the day, kundi Dr. Serbisyo dahil nandito rin siya para bigyan tayo ng advice tungkol sa ating kalusugan. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ang spokesperson ng Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Albert. Magandang umaga, Nina and Migs. Magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyong nakikinig at nanonood. Nice to be back. Yes, It's been a of while course. and na-miss ka namin, Oo. Do. Nakuha ko yung memo sa amin dalawa ni Migs, kaya medyo Oo magkakulay nga kami. eh. Ako yung hindi kasama sa GC eh. Ako ay, inalis niyo ba ako? Para ba tong mga hindi ako na-advise? Di Caller na ako of the kinumusta. day. Caller of the Kayo, day. Malakas tayo kay Yusek. Kaya thank you, Yusek, for joining us today. Thank you for inviting. Thank you, But, thank you. Well, Yusek, back to school. Yes. Alam mo naman, kapag back to school, marami tayong mga binabantayang mga sakit. Dahil eto na, magko-converge na uli yung ating mga estudyante. Can you tell us muna, Dr. Domingo or Yusek Albert, kung bakit kailangang bantayan itong back to school ng ating mga estudyante? O, Nina, pag nagsama-sama ang mga tao, lalo na sa eskwelahan, na maraming mga pwedeng mahawa sa mga iba-ibang sakit, no? So, ito yung importante kung bakit dapat handa tayo. Tapos sumabay pa, I think kagabi lang officially dineclare, pero nararamdaman na natin for the past week, tag-ulan na, no? Hindi na ganun kainit. Well, thank goodness, hindi na ganun kainit, pero nag-iiba na rin yung advisory at nagsisimula na yung ating mga pagbabantay dun sa mga wild diseases. Dun sa tanong mo na nasa eskwelahan lahat ng mga bata, tapos nagkakatabi sila, kung yari lang, kung hindi malinis yung eskwelahan, kung hindi na may maintain, kaya nga may brigada eskwela na importante. Doon magpapasok yung ating lamok, yung ating mga daga, na ating mga kalaban sa mga panahong ganito. O, yun na nga po Yusek. So, syempre, kapag magko-converge ang mga estudyante, hindi lang naman yan sa schools, napaka-importante rin na yung sa bahay, di ba? Yes. At sa komunidad. Muli, Doc, ano nga ba uli yung campaign ng Department of Health, yung Iwas Dengue? Oo. Yung ating kampanya sa dengue ngayon na MIG, tawag namin yung taob, taktak, tuyo, takip. No, ulitin natin, taob, taktak, tuyo, takip. Dati meron daw akong gagawing TikTok dyan, pero hindi po ako hindi ko gagawin. Kasi yun yung mga pwede nating gawin sa sarili nating mga bahay, komunidad, para yung lamok ay tepok at hindi tayo magkaroon ng dengue. Pagka meron kang lalagyan na mga timba-timba dyan or mga tabo, itaob mo para hindi nag-iipon ng tubig. Pagka meron kang mga bote na nagamit na, tas di ba iniiwan natin para pick upin nung sa dyaryo bote, taktakin mo para walang naiiwan na tubig sa loob, di ba? Tapos sa tuyo, pag may nakita tayong mga alulod sa taas ng bubong natin o kaya yung gilid ng bahay natin, yung mga gutter. Kaya noong unang panahon, 'di ba, yung mga lola nagwawalis, yung pala yun, no, tinutuyo nila yung paligid. 'Di ba? Taob, taktak, tuyo. Tapos takip, lahat po, ito, meron akong bote ng tubig dito. Kung meron man kayong mga bote diyan na talagang iniipunan nyo ng malinis sa tubig, huwag nyo nga hayaang nakabukas lang. Takpan po natin. Opo, kasi Doc, syempre hindi lang naman yan para sa dengue. Well, ako nga, nilalamok na nga ako kagabi kasi nafe-feel ko na ngayon tag-ulan Pero syempre, hindi lang naman yun or dengue ang pwedeng kumbaga maging sanhi, di ba? Yes. Marami rin mga ibang mga viral diseases na pwedeng galing sa environment na pwede mo madala sa eskwela, Doc. Yes. Oo. Actually, ang kumpletong niyan, yung mga wild diseases na sinasabi. Waterborne diseases, iba-iba yan. May mga bacteria, may mga virus rin. Ang nagiging pasintabi sa mga kumakain, pagdurumi, pagtatae. Yung yung influenza-like illnesses o yung trangkaso, yan, virus rin yan, no? Hindi po, wag ho tayo matakot, wala hong bagong virus. Yan ho talaga yung umiikot na ating mga ubo at sipon. Tapos yung letter L, yung leptospirosis, bacteria naman po yan na nakukuha natin sa baha. And then yung D, yung pinag-uusapan natin, yung dengue na virus. Ayun. So, speaking of dengue, alam ko lagi nyo sinasabi, wala nang season ang dengue. Wala nang panapanon, kumbaga all year round. Pero lalong naha-highlight ngayon kasi nga pasukan na. Yes. And sana hindi makalimutan na nandyan pa rin yung banta ng dengue. Dok, anong paalala nyo sa ating mga magulang, sa mga estudyante? Alam ko, sabi nyo nga kanina, yung TikTok to, hindi. Taob, taktak, tuyo, takip. Okay. Wag lang mag-TikTok. Oo. Pwedeng i-TikTok Pwede. yan, Dok.
Dok, ha? TikTok for Nakakatulong information. yan, why not? Simulan na natin. Oo. Hindi, but may na-observe po ako. Naalala ko dati na may nakita akong parang wiggler. Aha, Di ba aha. yun Yung kitikite. Yung kitikite. Na nasa talagang nasa Yes. sobrang babaw. Kahit ganito kaliit, kahit Opo. tong takip ng Takip ng- bote, pwede or mo tansan. yan. Oo, tansan. So, pwede silang mabuhay. Tapos, ang Yes. nangyari, kumbaga, kunyari natuyo siya. Kunyari lang, Dok. Nung naulanan siya uli, buhay uli yung kitikite. Correct. Yun Hindi kasing... siya ganun kadali mamatay. Hindi, yung pinakaitlog nung lamok, hindi ko na maalala yung aking parasitology, yung entomology sa mga insects. Pero ang siyensya niyan kasi niya, pag natuyo siya, para bang nagkakaroon siya ng protective membrane or something na hindi siya namamatay yung itlog. Tapos kapag nabasa uli siya, pwede siyang mabuhay. Hindi naman forever, wala akong forever. May hugot. Wow, hugot Tagos. Saan ba yan? Saan ba yan? Walang forever sa mabisita natin, sa mga ha? insekto. Sa mga Oh. Oy, baka mukha na silang insekto. Oo. Ganun. Yung mga nang hurt. Oo, diba? Diba, Oo. Ray? Pag nabasa sila, pwedeng mabuhay uli or parang na-activate yung pinaka-eggs. Tapos yun yung nagiging kitikiti habang tumatagal. So, importante rin pag naglilinis tayo, lalo na yung mga pwedeng linisan ng sponge or yung mga sisidlan ng tubig, medyo kailangan rin na sinasabon. Kasi baka kumakapit dun sa gilid yung mga itlog nung lamok. Oh, at the same time, Doc, sa mga paaralan, 'di ba, sa mga maintenance, sa mga lahat po ng mga namumuno ng mga especially sa mga public schools. Usually ano po yung mga tinututukan ninyo para syempre ma-implement nila yung kalinisan sa kanilang mga paaralan? Correct. Sa ating mga paaralan kasi, Migs, syempre marami mga classroom yan. Mula sa labas, papasok sa loob. Pag dun sa labas pa lamang, yung paligid ng kalye, baka may tubig na galing sa ulan na naipon. Kasi di ba minsan may mga lubak-lubak, tapos naiipon yung tubig, pwedeng pamuhayan ng mga lamok yan. Pagpasok sa loob, yung ating garden, lalo na sa mga public, sa mga rural schools, no? And that's very good. Okay na may garden tayo. Pero siguraduhin natin na yung mga pandilig natin natatakpan. Kasi baka mami, nag-iipon tayo ng tubig ulan. Pagpasok sa loob, yung sa lamesa ni teacher, meron ka nga, di ba, bawal yon. Huwag nililigawan si teacher. Pero, bakit malutong yung tawa ni Mix? Grabe, grabe ka. Grabe kami. Teka lang, Grabe sandali. ka, May Yusek, teacher ah. dito, Professor Migs Bustos. Bawal, ha? Bawal. Bawal sila. Oo. Sa mga hindi niyo po liligawan si Teacher Migs kasi may pamilya na po siya. Pero kung Pamilyadong tao. kung balak po siyang bigyan ng flowers, siguraduhin niyo yung florera, hindi lang si Teacher Migs, lahat ng mga teacher, yung Tama. ating florera, Tama. papalitan niyo po yung tubig sa loob dahil pwede ring itlogan ng lamok. yan. Nananahimik ako dito Kasi nakamaroon ka eh. Hindi, Yusek, kasi ang tanong ko, no, kasi may garden, 'di ba? Syempre diyan ang laruan ng mga bata. At diyan din commonly na pwedeng baka mamaya kagatin sila ng lamok, posibleng may mga dengue mosquitoes diyan, Dok. Yes, yung dengue mosquito natin, Aedes aegypti, o para sa mga science students, no, at sa mga quiz, mag-get out your papers, Aedes aegypti yung pinaka-species. Yung kanyang paa, pag tinignan nyo, para siyang naka-stripes. Kasi black and white, black and white. Ibig sabihin ba kapag hindi black and white yung paa, ay maaaring hindi dengue? Opo, ibang mga sakit yun, mga culex, may iba pang mga species. Pero balik tayo dun sa Aedes. Ang problema kasi dyan, mabilis silang kumalat, lalo na sa panahon na ito. And idagdag ko yung usapin ng El Nino. Okay, medyo baka malito yung mga kababayan natin, 'di ba? Kasi ngayon parang ulan-ulan, lumalakas, pero papunta uli tayo sa panahon, maybe in a few months na biglang iinit na naman. Mag-iipon pa rin ng tubig noon so kailangan takpan mo pa rin yung tubig noon. So, talagang kailangan bantayan yung mga ganitong klase na pwedeng pagbuhayan o pamugaran. Ano? Bakit bukod sa tubig, Dok, sa mga halaman, bakit maraming lamok sa halaman? Naisip ko baka yung dahon malapad tapos biglang nagkaroon ng tubig? Ganun ba? Yes, lalo na kung mahilig ka sa bromeliads. Bilang isang plantito. Ano yun? Ano yun? Gosh, mahal ba yun? hindi siya mahal. Ano yun? Alam niyo po yung mga halaman na para siyang mukhang ulo ng pinya. Yes, na yes. makukulay yung mga leaves niya, minsan may mga flowers yan na parang parang matingkad yung flower niya na matigas siya. Nag-iipon ng tubig kasi yan eh. So dapat kung may ganong halaman po tayo, ang tip ng mga plantito at plantita, pwede niyong lagyan ng cooking oil, konti lang. Bakit? Kasi nag-iipon siya ng tubig eh. Pag yung ibabaw ng tubig ay nalagyan ng cooking oil, hindi nakakaitlog yung lamok. Uy, magandang tip yan. Kahit na kunyari may naiwan kayo or may hindi nyo maiwasan. Minsan kasi, Doc, ako, ini-sprayan ko pa ng alcohol
alcohol? Ah. Hindi, medyo, hindi yung halaman. Oo. Hindi yung halaman dahil baka mamatay, di ba? Correct. But kunyari sa may shower area, meron kang part na parang pwedeng mag-ipon ng tubig. Kahit sabi mo nga, 1 centimeter lang, di ba? Oo. So, ang ginawa ko, kasi dati napansin ko, parang may nabuhay, sabi nyo nga, Doc, pagka nalagyan uli ng tubig yun, pwede mabuhay yung itlog eh. Yes. Oo, so ini-sprayan ko minsan ng alcohol. Yes. Well, yung alcohol could kill yung mga eggs ng mosquito. Pero kung sa usapin, kasi ang importante sa kanila, sa mga lamok, is makadapo sila dun sa tubig para mangitlog sila. Kaya yung manipis na cooking oil para dun sa mga bromeliad, sa mga halaman, kaya siya naging advice kasi hindi sila makadapo, hindi sila makaitlog. So, hindi mabibreak mo yung life cycle nila. Magandang advice yun. Ito po, Doc, may tanong po dito mula sa ating kapamilya na si Mara. Parang meron siyang gustong kumbaga i-prove eh. Kasi ang sabi niya, Doc, di ba, dapat magpa-check up muna ang mga bata bago pumasok sa school, kahit nga po sa work para hindi palagi absent if in case may sakit para hindi makahawa. Dapat yung mga nag-a-absent, nagpapa-check up. Okay, let's not go there. So, yung mga check-up, importante ho yan. Lalo na ngayon, I'm sure ang mga schools, meron yung mga programa yan. Dahil kailangan rin malaman ng ating mga school nurse, yung mga may doctor, yung mga school doctors, yung tinatawag na baseline health ng ating mga chikiting. And ang DOH, katrabaho rin namin po ang DepEd sa mga public schools para yung ating mga tinatawag na school-based immunization. Importante ho, mga mami, mga daddy, lolo't lola, yung mga chikiting ninyo ay pag nagpatawag ng check-up yung eskwelahan, samantalahin nyo na kasi baka mamaya may kasabay yun na bakunahan. Tama. Yun. Oo. And speaking of bakuna, for example, sa school ng anak ko, bawal namin siyang i-enroll kung wala siyang flu shot. Very good yung school na yan. Opo. Shout out to Save Your School San Juan. Pero bawal. At bawal rin siyang, alam mo, i-enroll kapag hindi siya na-check up sa mata. Kasama very yun. good. Kaya minsan kami, ano ba naman? Dami pa namin kailangan puntahan, doktor. Pero you will realize na talaga naman it's for their own good. Yes. Kasi napapansin daw minsan ng mga teachers dun sa school na bakit yung bata mababa ang grades. Hindi dahil sa hindi siya nakikinig or hindi siya matalino. But because hindi niya nakikita. Yung blackboard, yung libro, kailangan pala ng salamin. Totoo yan. Totoo yan. Naalala ko, actually habang nagsasalita si Ninyo, inisip ko, bakit kaya pinapa-check up yung pala yun, no? Kasi from my memory of ophthalmology classes, nung nag-aaral po bilang doktor, iba kasi ang expression ng bata ang pediatric ophthalmology. Hindi sila makareklamo tulad nating matatanda. Nasasabihin natin, parang lumalabo na. Ang bata, wala pa silang konsepto na dapat may malino, may malabo. Since they're very young, iisipin nila, i-dismiss na lang nila yun yung mundong kinalakihan nila Yung pala merong visual impairment na pwede naman makorek by lenses. That is a very good practice actually para ma-screen. Hindi lang yon, meron pang mga ibang pathologies, mga pwedeng problema sa mata na nakakapigil sa wastong pagkatuto. Actually, totoo nga, Doc, kasi syempre ang bata, hindi naman na yan agad manonotice. Siguro parang, baka it may take time bago siya magsabi sa kanyang magulang na, malabo yata yung mata ko. Nakalipas na yung mga araw at oras. May isa pa, Migs. Well, hindi naman to nire-require, no? Pero baka may mga gumagawa na rin, lalo na sa mga younger children, hearing. Actually, pandinig. kasama din yan. There you go. Kasama rin yung hearing. Bakit nga, Doc? test. Bakit nga merong mga may slight hearing loss na ang general population? Pwede kasing kung pag-uusapan yung mga bata, pwedeng congenital, meaning kasama sa pagkapanganak nila for whatever reason, genetic or something. Ngayon, kapag sa adult population, mag-iingat rin tayo dun sa mga lagi tayong naka-headphones. Yes, pag nakita nyo yung mga phone nyo, anumang brand yan, wag natin banggitin yung brand, pero makikilala nyo sa itsura ng phone ko. Yung merong level yung volume na parang white pa yung kulay ng indicator, tapos pagka sinagad mo, nagre-red yung indicator ng volume. Built-in warning po yun sa atin na yung safe level of listening dun sa white. Ibig sabihin, pag sinagad mo pa, based on the manufacturer, alam nila na pag yan ay pinilit ninyo at talagang ayaw nyong hinaan, makakasira po yan. Yun ho kasing eardrum natin habang tumatagal, meron siyang wear and tear. Parang sa sobrang paggamit niya at pag masyadong malakas yung ating naririnig, yun ang nangyayari kapag hindi natin hinihinaan yung tunog. Tsaka lalo na ngayon, Doc, syempre technology, may digital age na ngayon, Yes. naka-earphone sa mga bata. So baka early on,
baka as early as pedia case, makuha na yung hearing loss. Correct, Hindi ba? correct. Kaya, kumbaga, accumulated over time. So, ang prevention pa rin ng hearing loss is yung tamang paggamit ng mga hearing devices at tamang settings sa volume. Maski ho sa bahay, kung tayo ay, sana, importante na pag kumakain ng sabay-sabay, pero usually practice nanonood ng TV, yung mga nanonood ng TV, wag masyadong malakas. Yung radyo, wag masyadong malakas. Yung tamang setting lang po. Doc, balikan ko po yung Super El Nino. Ano po yung ang paghahanda dito ng DOH? Yung Super El Nino, dahil nga dun sa advisory ng ating pag-asa na yung weather patterns sa mag-iiba, it's more of a preparation sa heat-related illnesses. Dahil maaaring tumaas ang temperatura. Hindi natin, mas expert yung pag-asa dyan, no? Pero sa aming pagkakaintindi, magkakaroon tayo ng mga maiinit na panahon dun sa usually ini-expect natin na tag-ulan. Another thing is yung waterborne diseases. Bakit? Kasi ang warning sa amin ng aming weather experts is sa simula ng El Nino, bubuhos ng malakas yung ulan. So akala natin basang-basa. And then lilipat siya dun sa tuyong portion. Wow! Yeah. Oh, ganun siya. Ngayon naman, Doc, pag-usapan natin mabilis lang yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga magulang. Kailangan kasi nating maging mapagmatsyag at Yes. mabigyan ng tamang treatment yung ating mga anak. Ano po yung mga sintomas? Oo. Ang dengue at saka yung iba pang mga wild diseases, ang pinaka-common sa kanila, Nina and Migs, yung ating lagnat. Ang dengue, mataas po yung lagnat. Usually mga 39-40 degrees centigrade pag kinuha natin sa temperatura, sa thermometer. At meron isang sintomas ng dengue na unique sa kanya, yung pananakit sa likod ng mata. Parang nagka-dengue na ako nung bata pa ako, so I can describe. Para siyang mainit yung likod ng eyeball na, di ba, parang papaisip ka, paano mo naramdaman yung likod ng eyeball? Pag nagkaroon ho kayo ng dengue, alam niyo ho yung sinasabi ko. Tanda mo Oo. Oo, Di ba tayo natandaan natin? Oo. Ikaw ano yung Yes. naramdaman mo, Migs? Talagang severe pananakit ng katawan. Yes, yes, kasama yan. Oo, tapos high fever. Yes. What I mean to say is natandaan mo siya, Doc, Oo. even if bata ka Oo. pa nun. Oo. Yung symptoms. Ako, Doc, Yes. ang natandaan ko naman, para akong dinaganan ng truck. Parang hinang-hina ako. Fatigue. Yan Opo. yun. Ayan. Oo. So fever, yung pananakit sa likod ng eyeballs, body pain, yan yung mga pwedeng maramdaman natin. Huwag hong aantayin na magkaroon ng pantal or magkaroon ng pamumula or pagdurugo kasi advanced na po yun. No? Importante, lagnat pa lang, kumonsulta po. Isingit ko na lang rin, may package naman ng PhilHealth, yung yakap. Pwede kayong ma-CBC sa inyong yakap center at kung kailangan kayong i-testing sa ospital, may package rin para sa moderate and severe dengue na kasama yung NS1. Oo. Ano ba yung kaibahan? May NS1 and dengue something. May isa pa. NS2 ba? Ano yun? Well, good Dalawa attempt. yun eh. May isa nga. Good attempt daw. Well, may one pero wala pa lang two. Meaning may isa pa na, di ba, dalawang test yun eh. Yung NS1 yung mas kilala, but to be honest, hindi ko rin alam kung ano yung isa pa. Mas ginagamit nila yung NS1 antigen. Yun yung specific doon sa dengue. And to determine if you have dengue now. Yes, Ganun ba? yes. Oo. Dati kasi, meron kaming test, yung parang iniipit namin yung dugo. Tourniquet test. Yes, yes. Malalabas yung edad ng mga doktor. Yung mga doktor na gumagamit ng tourniquet test, kaway-kaway, lalagyan ng blood pressure, tapos hihigpitan namin ng konti. Aabangan namin kung may tuldok-tuldok. Hindi na ho ginagamit ngayon yun. Mas mabilis na ho yung NS1. Ginagawa ko rin yan dati eh. Nung sinabi nyo yan, nung bata ako or sa mga anak ko, ano ba, meron ba akong tuldok-tuldok? Pero sabi nyo nga, Doc, ay wag hintayin na may tuldok-tuldok. Tama Wag antayin. Advanced stage na po yun. Importante sa dengue, pag nauna nating madiskubre, yung ospital, kayang yung pababain yung sintomas, yung paracetamol, at saka importante yung fluid management. Sa lahat po nakikinig, kasama ng mga kasamahan sa media, hindi laging blood transfusion ang solusyon sa dengue. Bagamat kasama siya. Importante po yung hydration. Kasama po yun dun sa pag-manage ng dengue. Oo, kasi at saka ano ba yung mga platelet count and minsan kasi binabantayan nila talaga yun. Naalala ko Everyday, kami no? dati, no? O hanggang naging 11 yung platelet. Oo. Tsaka everyday, kinukuha ka ng dugo. Yes, naging 11 yung platelet ng asawa ko dati. Pero okay na po siya. Oo. Ibig sabihin, di ba yung parang akala mo yun na, pero hindi. Hindi naman siya nagkaroon ng internal hemorrhage Yes. or bleeding. Ang platelets kasi natin sa dugo, yan yung pumipigil para hindi ka duguin, hindi ka magkaroon ng hemorrhage. Hindi ibig sabihin
sabihin mababa yung platelets, automatic mag-hemorrhage ka, pero importanteng nasa ospital ka na, kaya importante yung magpa-check up at kung kayo ma-diagnose sa dengue, babantayan kayo. Kasi in case duguin, then tsaka kayo maaaring dalhin sa ICU, wag naman sana kung malala, at natatransfuse. Doon lang po papasok yung blood transfusion. And what is your take doon sa mga umiinom ng mga tawa-tawa ito plant, na. yung mga Oo. talbos ng kabote, at iba-iba pang talbos ng kung ano man yan. Dahon. Speaking Ayan. both as a doctor and also as a DOH spokesperson, wala naman hong masama sa herbal remedies. Pero wag ho nating kakalimutan yung subok na tumatalab. At sa dengue, wala pong proven pa na herbal remedy. Ang talagang importante ho is ma-diagnose ng maaga at madala sa ospital kung kailangan para mabantayan. Meron pang additional version yan maliban dun sa ating, marami tawa-tawa, Neem. Narinig ko yung neem plant. yung labuyo. Natanong na rin sa akin yan 1 or 2 years ago, yung parang labuyo. O, hindi pa ho sila Hindi. proven. So, wala hong harm, pero sayang lang po yung panahon. Tsaka baka umasa kayo masyado. Yung pala, hindi naman kayo gagaling. Ayun. So, mahirap na. Mas mabuti talaga na magkonsulta sa eksperto, sa mga doktor. Ayan. So, well, before, do we still have, ang dami ko pa gusto yung sa flu shot, Doc. Kasi, how important is it? Kasi alam ko may bago ng flu shot ngayong last March. Yes, oo. Kung meron ho tayong access sa mga flu shot, usually yung mga butikang malapit sa atin mag-o-offer. Yes, yes. Di ba Mas mura nagsistart? pa. Oo. So, kung kaya po natin, i-avail na po natin yon. Importante ho siya sa mga vulnerable, extremes of age, yung matatanda, sobra, at o kaya yung mga may mga comorbidities, yung mga may diabetes, ganyan. Or lalo na sa mga bata, dahil sila yung mas tinatamaan. Ninya, isingit ko lang para meron din tayo para sa news items ninyo. Yung bilang ng dengue ay mas mababa ng 56% this year. Mula January 4 hanggang May 23, nasa 50,727 kumpara sa 114,308 nung nakaraang taon. Ang mga rehiyon na nangunguna sa bilang, bagamat mas mababa tayo this year, pero sa bilang ng listahan, ang mga nangunguna ay Central Luzon, Calabarzon, tsaka National Capital Region. Kasi tumatalab yung Taob, Taktak, Tuyo, Takip. Ayun. So, ayan, tandaan po natin. At may isa pang binabantayan, rabies. Isang Yes. mabilis na paalala sa rabies, Doc, before we go. Sa rabies po, actually, mas mababa rin yung ating bilang this year, pero paalala pa rin tayo, bigay ko lang yung bilang, no? Yung bilang natin this year, mula January 4 hanggang May 23, ay nasa 98 lamang po kumpara sa 131 noong nakaraang taon. Pero buhay pa rin po ng tao yan. Mas mababa ng 25%. Ang importante ho dito yung bakuna, hindi para sa tao, ngunit para sa mga hayop. Dahil Nina and Migs, 49% ng mga kaso ay mula sa mga fur babies. Sa kanilang sariling alaga. Na hindi bakunado. Ayun lang. Grabe, no? First step dapat pala yun. Oo. Yes. Hindi pala, first step dapat. And Mabakunahan yung mga And mga ano. katulad Oo. ng flu shot, if I remember it right, every year ang rabies. Correct. Every year po yan, mas mura po yung bakuna at hindi ganun kasakit. Kasi yung pag-rabies sa tao, yung bakuna, mga 4 o 5 o minsan 7 pa yun eh. Tama. Eh yung sa aso, 1 shot lang yun at saka 50 to 100 pesos lang. Minsan libre pa kapag nag-anunsyo yung barangay or yung inyong lalawigan na may city veterinarian na bakuna. Naku, samantalahin nyo po yun kasi kasama yun sa serbisyo ng mga city veterinarians natin. And don't forget, flu shot sa tao, rabies shot sa inyong mga fur babies. Maraming salamat sa ating Dr. Serbisyo at kaserbisyo of the day. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo. Salamat rin, Nina and Migs. Always a pleasure to be here. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Okay, ayan po ha, mamaya abangan niyo po muli kami dahil ang guest naman natin ay mula sa NCRPO tungkol po sa kanilang Oplan Balik Eskwela. Ang oras po natin 11:40 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Linya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May
May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama natin ngayong umaga ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, NCRPO, tungkol po sa kanilang Oplan Balik Eskwela. Magandang umaga po kay Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, good morning. Ma'am Hazel? Yes, Ma'am Nina. Magandang umaga po. Ayan. Okay, Ma'am Hazel, kumusta po ang paghahanda ng NCRPO tungkol po dito sa inyong Oplan Balik Eskwela? Ang NCRPO po ay nakahanda na para sa pagbubukas ng klase ngayong June 8, 2026. Bago pa man po yung ating unang araw ng pasukan, nagsagawa na po tayo ng security assessments, route evaluations, ganun din po ang ating coordination meetings para po matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng mas mataas na police presence at public safety interventions. Sa buong Metro Manila po, meron tayong i-deploy na nasa 4,402 na police personnel na susuporta sa ating Oplan Balik Eskwela. Kabilang po dito ang ating nasa 285 na police assistance desk, mobile patrols, foot patrols, ganun din po yung ating traffic management activities. Mayroon din po tayong mahigit 3,100 na force multipliers na katuwang po natin sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang ating pong layunin ay tiyakin na ligtas ang bawat estudyante mula sa kanilang pag-alis ng kanilang mga tahanan hanggang po sa kanilang ligtas na pag-uwi pagkatapos po ng kanilang klase. Ma'am, good morning po. Mix Busos po ito. Usually po ma'am, pagdating po sa mga first day of school, ano po usually mga klase ng mga lugar ang inyo pong binabantayan? Not necessarily syudad, but siguro mga klase ng mga pocket sa mga environment. Ano po ba ito? Mga kalsada, mga eskinita, mga lagusan, ma'am? Ang NCRPO po ay nakatuon sa mga lugar kung saan po mataas yung galaw ng mga estudyante at commuters dahil dito po yung kadalasang nagkakaroon ng pagkakataon para sa street crimes at aksidente. Bukod po sa mga paaralan, ganun din po meron tayong mga binabantayang terminal ng pampublikong sasakyan, yung ating mga pedestrian crossings, mga waiting sheds, mga pangunahing lansangan, transport hubs, at iba pang convergence areas bago at pagkatapos ng klase. Bukod po sa police visibility, layunin nating mabawasan ang pagkakataon ng mga kriminal na makapambiktima at matiyak po ang maayos na daloy ng trapiko sa mga lugar na madalas pong puntahan ng ating mga estudyante. Okay, Apo. and speaking of mga kriminal na pwedeng mambiktima, ano-ano po yung mga karaniwang modus nila, Ma'am Hazel, na sana maging aware yung ating mga estudyante. Can I just share a recent experience ng isang kakilala ko po? So, nandyan po sila sa isang mall. Mga estudyante po ito, mga batang babae, sa isang mall dyan sa BGC, sa may McKinley. So, biglang may lumapit po sa kanila na isang tao, natakot nga yung mga bata na, yung mga babae po sila lahat, nilapitan sila tapos may inislid or may nilagay na papel. Pero natakot sila kasi ang lapit daw, biglang nilapitan tapos nakalagay sa papel in English, I don't have a job or I lost my job, please give me money. So itong mga batang to, syempre natakot, binigyan agad ng pera itong tao na to. Para sa akin parang nakakaduda po. At andito po to sa isang kilalang mall. And naisip ko, baka pwede rin itong gawin. Siyempre, lalo na ngayon, dahil back to school, mga estudyante nasa mall na naman, nasa harap ng eskwelahan, di ba, yung mga naglalakad, etc. Meron ho ba kayong nabalitaan ng mga ganitong reports? Actually po, first time kong marinig na meron po tayong ganyang incident na nangyari dyan sa GC. Siguro po kung itong ating mga grupo ng estudyante ito, lalo pat mga kababaihan, ay dapat po agad silang nag-report kahit po dun sa ating mga marshals na nandyan sa BGC is maa-assist po sila dahil yung koordinasyon naman at pagtutulungan ng ating mga marshals dyan sa BGC at ng ating police ay patuloy. So kung halimbawa man po sana na magkaroon po sila ng mga ganyang incident ay agad po nilang i-report para po maiwasan na maulit dun sa iba pang mga estudyante or iba pang mga tao, lalo pa nga po mga babae yan, lalapitan sila ng hindi nila kakilalang tao at biglang mag-aabot ng papel na parang although Kaka in English mag-aabot bigla. Yes po. Opo, nakakatakot. Parang
Opo. Nagdidepende po siguro dun sa nilalapitan nila. Correct. Opo. Tingin nila or sa environment na nandun sila. Kasi Since nga, PGC ito, Mall sa tingin nila BGC, social yung medyo mga tao, high-end, di mall. ba? Mm. Yes po. So English yung kanilang yung kanilang mode ng pakikipag-usap or yung ano nila, yung pagbibigay nila, naisip nila na since ito ay mga estudyante na mula sa isang kilalang paaralan, Or private namamasyal school, sa isang ganyan. lugar galing ng PDGC. So ang assumption nila is may pera ito at kaya pwedeng in English. Kasi kung halimbawa sa mga public schools ng diary yan, pwedeng Tagalog yung ibibigay nilang mga note na katulad po na ganyan. So Opo. nag-a-adjust sila Depende sa kanilang pwedeng mabiktima. Ang Correct. nangyari po, natakot yung mga bata. Mga Siyempre. bata lang po to. Kumbaga parang nag-CR lang yung kasamang adult. Iniwan lang sila nakaupo habang kumakain kasi nag-CR nga. Saka naman sila nilapitan at pagkatapos sa takot ng mga bata, nagbigay ng 100. Malaki na rin yun, di ba? Imagine Oo. kung ilang 100 or o baka iba mas malaki pa, di ba? Ang naibibigay dun sa tao na yun kasi parang talagang naawa pa sila kasi I lost my job, I need money. Yun ang nakalagay dun sa papel. So siguro baka lang at least aware po kayo. May ganun pong nangyayari ngayon kasi what if mga foreigner, mga turista ang kanilang mabiktima rin? Nakakahiya naman sa ating bansa. And at the same time, related ng mga ganyang klaseng creative modes, di ba ma'am, na Yes. pang-i-scam na maaari pang mauwi sa holdapan, sa kidnapan. Pwedeng mas malala. Oo, Sabi pwedeng ko, mas pwedeng malala. next time hablutin na yung cellphone mo, yung bag mo. Di ba, Ma'am Hazel? Yes po, nakikita ko po dyan is parang simpleng pangingikil na medyo inelevate lang nila, ginandahan lang nila yung style ng kanilang panghihingi or yung kanilang pangingikil or pangunguha ng pera dito sa ating mga estudyante, sa mga batang estudyante. Siguro po nagkaroon ng pagkakataon na since mga bata ito, nakita nila yung opportunity na lapitan sila since wala yung mga adult or wala yung kanilang mga guardians na nagbabantay dahil nga po nag-CR sila. So, nakuha nila yung oportunidad na magbigay ng ganong note at syempre, ang initial reaction po ng ating mga estudyante is kung hindi sila magbibigay, baka po masaktan pa sila or may iba pang gawin, kaya po agad silang magbigay. Kaya po ang payo natin sa mga estudyante, lalo na po at magpapasukan, marami pong naiimbento or maraming mga mga bagong modus na maiimbento na naman yung ating mga masasamang loob kung iba lalo pong magbubukas yung klase, mas makakabuti po siguro na agad po nating i-report kasi yan po yung pinakamaganda natin sa data dahil bukod po sa mai-report, agad po nating mahahabol kung sino man po yan, maiiwasan po natin na maulit pa nila yan sa ibang tao. Kumbaga po sila yung magiging reason para maputol po agad itong ganitong klaseng mga Opo. So ma'am, safety tips po para at least sa ating mga magulang, sa kanilang mga bata. And pati sa Estudyante. What if you find yourself na sa ganitong sitwasyon? Kasi naalala mo, partner Migs, hindi ko talaga makalimutan yung bata na sinaksak siya sa jeep dahil pilit kinuha yung kanyang cellphone pero hindi niya syempre ibibigay kasi nga pinaghirapan niya yon, kailangan niya yon. Nasaksak siya at sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. So, ayaw na nating humantong sa ganung klase ng trahedya para sa ating pong mga estudyante. Ma'am Hazel. Yes po. Bilang unang-una natin, syempre maging mapagmatsyag po yung ating mga estudyante. Lagi po tayo maging alerto sa kanilang paligid sa lahat ng oras. Kasi ang ating po mga estudyante usually ngayon ay pag nasa labas, nakatutok sila sa kanilang mga cellphone. Iwasan na po muna natin yun. Kung halimbawa po nasa isang pampublikong lugar, nakasakay tayo sa isang pampublikong sasakyan, wala tayong ibang kasama, itago po natin yung mga mahalagang gamit, lalo yung mga cellphone natin na madaling mahablot, yung ating wallet or yung iba pang importanteng mga gamit natin. Itabi po natin at maging alerto po tayo sa kapaligiran natin para maiwasan po natin na magkaroon ng opportunity or maging victim po ng mga kawatan na naghihintay lamang po ng pagkakataon kung paano po sila makakapambiktima. Yung pagsusuot po ng earphones habang nasa loob ng pampublikong sasakyan, iwasan din po natin para nandun po yung awareness natin sa ating kapaligiran. Yung mga personal nating gamit, lalo sa mga terminal at matataong lugar ay lagi nating babantayan. Huwag po nating ilagay sa likod kung may mga backpacks or anuman, lagi po dapat nasa harapan. At kung sakali man po na may pagkakataon na
meron pong hingin or kuhanin po, wag na po muna nating, kumbaga, kung Huwag papipiliin mong po tayo labanan. sa sarili nating kaligtasan at doon sa ating cellphone, ibigay na lang po natin dahil ang cellphone po, kagaya ng ating yung mga gamit po natin ay maari pa pong mapaltan. Pero ang buhay po ng ating mga anak, ng mga estudyante ay hindi po natin maiibalik yan kung sakali pong mawala. So gamit lamang po yan, pera lamang po yan kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na agawin. Ibigay nyo na lamang po para po sa inyong sariling kaligtasan at pagkatapos po ay agad po tayo mag-report sa pinakamalapit na police station para po magawa natin ng agarang aksyon. Yun na nga po ma'am, nakakalungkot kahit alam naman po natin itong mga tips na ito, pero dumarami rin po ba ang mga kriminal sakali, mga masasamang loob na syempre pag dumadami ang tao, mas tumitindi pangangailangan, mas nangyayari po yung mga ganitong klase ng mga krimen. Yes po, lalo pa po at mag-start na po mag-open na po yung classes. So, parang sinasamantala din po ito ng mga masasamang loob. Although wala po tayong nakikitang pagtaas ng mga krimen natin ng robbery, theft, or iba pa pong krimen. Pero syempre nandyan pa rin po, kailangan pa rin po yung pag-iingat ng ating mga kababayan para maiwasan po na maging biktima tayo. So yung pong mga binibigay nating tips ay para po sa inyong kaligtasan. Pero syempre po, nasa sa inyo pa rin po yan. Kung inyong pakikinggan, kung kayo ay magmamatsyag, magiging alerto para wag po tayo maging biktima nitong mga mapagsamantala. Opo. Sa mga mas batang estudyante na mas kailangan ng guidance at kailangan bigyan talaga ng advice at abiso sa kanila, what's your tip po sa mga estudyante? Kasi minsan may nakikita ko nag-a-advise na tama po kayo, yung kanina wag nakatingin sa cellphone, di mo alam, mamaya hinablot na yung bag mo or mabangga ka, di ba? Or whatever accident, maging biktima ka ng kriminal. What else can you advise them? May nabasa rin po ako na kailangan yung mga estudyante, sabi nyo nga, they should look like you're in control. Yung hindi ka mukhang kawawa or hindi ka mukhang takot. Di ba yung parang ganon, Ma'am Hazel? Yung body language din ng mga estudyante natin? Yes po. Siguro po para sa mga magulang, kumbaga turuan natin yung ating mga anak. Kung halimbawa man po na lalo yung mga graders natin, turuan po natin na sila as early as grade, yung hindi na po natin sila inihatid, na maging street smart. Alam po natin nila tingnan kung paano tumawi, pagtawid ng kalsada, pagtingin, pagiging alerto sa kapaligiran. Yun po yung mga simpleng pwede nating ituro dun sa ating mga anak para po hindi sila maging biktima. At syempre, alam po dapat nila kung saan sila dapat hihingi ng tulong. Kung halimbawa man po na hindi natin sila maihahatid sa first day of school, sasabihin po natin na malapit lamang yung paaralan nila, walking distance lamang po, pero wag po tayong pakakampante. Bigyan po natin sila ng tamang, kumbaga turuan po natin sila kung ano yung mga dapat natin gawin dahil yung pong pag-iingat ay dapat din pong itinuturo natin dun sa ating mga maliit na anak. Kahit po malapit lang yung bahay natin sa paaralan, malapit lang po, pero yung pong kasing disgrasya or yung aksidente or yung mga kawatan ay hindi po naninili kahit po malapit lamang po sa bahay ninyo, yung mga eskwelahan ng ating mga anak. Kung kaya po dapat lahat po ng pag-iingat ay dapat ituro natin dun sa ating mga anak. Ayun, ako maraming salamat sa mga reminder at tip po ninyo sa magulang, sa mga estudyante. May number ho ba na pwedeng tawagan yung ating mga kababayan? Kumbaga, kunyari, nanakawan na sila at hindi na nila nahabol, di ba? Yung hotline po ng ating kapulisan? Yes po, kung may emergency po o nangangailangan ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911. At syempre, mas mabuti po na makapag-report po agad tayo dun sa pinakamalapit na police station para po meron po ma-check po natin, pwede po natin ma-identify kung namukhaan po natin yung mga kawatan or yung mga kumuha ng gamit natin. Meron po tayo diyang gallery kung saan pwede nating i-identify para po mas madali nating matuntun yung mga kawatan na halimbawa man po na nawalan po sila ng gamit. Nais po ng NCRPO na maging ligtas po ang bawat estudyante, kaya po sana po ay maging katulong po natin yung ating mga magulang at mga teachers, ganun din po yung ating mga estudyante para po panatilihin ang kanilang kaligtasan. Alright, nako, maraming salamat po sa spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
Ayan. Alright. Okay, partner. Sige, basa muna tayo ng mga comments. Ryota Takahashi, magandang umaga po. Pwede po pa shoutout kay Darwin Cedillo Cabalan. Aba, yung Cabalan family. Nakusukin natin ito. Hello and good morning, Juro. Number 1 pa rin ang DZMM. Mula noon hanggang ngayon, watching from Tagaytay, Cavite. Happy weekend. Sarah, si Sarah C. Good morning from the City of Angels. Yan, si Sarah from Wow. California. City of Angels Oh, City of talaga. Angels. LA. Oo. Si Angelo Ilagan. Sabi niya, ABS-CBN News, ANC 24/7, DZMM Teleradyo pa rin ang mas reliable mainstream media. Even daw sa entertainment, ABS-CBN pa din ang mas maganda, mga kapamilya. Salamat, Angelo. At si Nona Damian, hello po sa inyo. Always nakikinig sa Transistor Radio, AM DZMM. Sa pagbabalik eskwela, usapan with guest. Aba, kilala niya ating guest. And of course, ating Ninya and Oppa Migs. Salamat po sa inyo. Alright, susunod po headline ngayon kasama si Jeffrey Hernandez. Oras mo at syempre si Miss Rica Lazo. Pero Okay. oras muna tayo. Uy, impunto 12 noon ng tanghali. Alright, magpapaalam na po kami ng aking partner ngayong, it's a cloudy, a little rainy Friday morning. Baon na po tayo ng ating mga kapote at mga payong. Muli, ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo. Hapon na pala. Ayan, happy Friday at happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.